Amen. Purihin ng Panginoon. At maraming salamat sa mga ladies po natin na umawit para po sa Panginoon at tunay po na napakalaking encouragement na kayo po ay makita po nating naglilingkod at nagpapagamit ng buhay sa kabila na kayo po ay nasa ganyan na pong kalagayan. Blessed po kayo, mga nanay natin at mga ninang po namin. Maraming salamat po sa inyong buhay at tuloy-tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng salita po ng Panginoon at ako po'y naniniwala muli na naman po tayong mabubusog at matututo sa mensahe po ng Diyos. Atin pong buksan ang ating mga Bible in Luke chapter 7 verses 22 to 23. Ito po ang sabi ng mga talata. Then Jesus answering said unto them, Go your way and tell John what things ye have seen and heard, how the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised. To the poor the gospel is preached, and blessed is he whosoever shall not be offended in me. Well, the title of our message for this evening is, Why His Disciple Doubts. Paano po nangyayari na ang isang lingkod o tagasunod ng Panginoon ay nakakaranas ng pag-aalinlangan sa ating pong Diyos? Yan po yung ating pag-aaralan, kaya din po yung magandang suriin din natin sa ating pong mga buhay na kung tayo po ay nakakaranas ng ganito din pong sitwasyon. Magandang ito po ay bigyan natin ng pansin at kasagutan mula po sa salita ng Diyos. Tayo po munang lahat ay yumuko at kumikit, tayo po ay muling manalangin. O aming Diyos na banal, dalangin po namin, O Diyos, ang karunungan at ang patnubay mo sa amin pong kalagitnaan. Naway tunay po na ang banal na Espiritu ay samahan kami at ikaw rin po, Panginoon, ang inihilingan namin ng makalangit na karunungan. Dalangin po namin, O Diyos, na ang pagtitipong ito ay tunay po ninyong pagpalain. Gabayan mo po ang mga kapatiran. I-bless mo po ang buhay ng bawat isa na kasama po namin ngayong gabi ito. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mangyayari. Ikaw rin po ang aming pinag-aalayan ng tagumpay nito. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis at banal na pangalan po lamang ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen. Well, again, the title of our message for this evening is Why His Disciple Doubts. Samantalang ang sabi po ng verse number 22, napakalinaw. Then Jesus answering said unto them, Go your way and tell John what things ye have seen and heard, how the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised. To the poor, the gospel is preached. So sa madaling salita, ito po yung sinabi ng Panginoon patungkol po sa naranasan ni John na kung tutuusin ay posible rin po na may mga kapatiran tayo na dumadaan sa ganitong pagkakataon. Meron pong pag-aalinlangan or meron doubt sa nangyayari sa kanyang buhay, maging yung kanyang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Doubt is very real for people who believe. Yan ho ang katotohanan. It is reality, but it is not an acceptable reality and it needs to be addressed. Naniniwala po ako na kung ito man ay totoong nangyayari sa buhay ng kahit sino pa man, at naniniwala din po ako, mga kapatid, wala pong exempted sa atin pagdating po sa pag-aalinlangan. Pwedeng ngayon, wala ho tayong duda. Pwedeng ngayon, hindi ho natin ito nararanasan o nararamdaman dahil sa palagay natin, maayos ang lahat. Pero pwedeng dumating, anumang oras, yung ganitong pakiramdam kapag tayo po ay nalagay sa balag ng alanganin. Pag tayo po ay nalagay sa isang matinding pagsubok at kung minsan parang hindi natin makita yung liwanag at kasagutan doon sa sitwasyon na yun, doon na po pumapasok ang pag-aalinlangan. At yan naman po ang opportunity ng kaaway sa ating pong buhay kapag tayo po ay nakakaramdam na ng pag-aalinlangan. Kaya nga mga kapatid, magandang tignan natin at solusyonan natin sa ating pong kalagayan kapag ito po ay dumarating. Ang magandang hanapin natin yung makatutulong para ito po ay ma-overcome. Kaya nga kung bakit sinabi ko walang exempted, tignan po ninyo. Ito yung mga example na pwedeng tingnan po natin, nagkapulutan din po natin ng aral kung paano po nila ito napagdaanan. Si Moses, naranasan niya, Moses doubted God.
Alam niyo po kung saan? In Exodus chapter 3, tignan po ninyo, verses 1 to 3. Tignan lang po natin kung paano po nangyari at naranasan ito ni Moses na kumbaga nandoon ang presensya ng Panginoon, nakakausap niya ang Diyos. Sabi po ng verses 1 to 3, tignan po natin. Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the backside of the desert, and came to the mountain of God, even to Horeb. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burned. So kailangan pang gumamit ng Panginoon ng kakaibang sitwasyon para itong si Moses mapapaniwala ng Diyos. Ganun po yung kanyang naging damdamin. Ganun po yung kanyang naramdaman. Kung talagang ako gagamitin ng Diyos, kung talagang ako mayroong magagawa, sabi ng Diyos, bigyan muna naman ng Panginoon ng sign. Bigyan niya muna ako ng patunay. So nandun po yung doubt. Nandun po yung pag-aalinlangan. Mga kapatid, hindi pa po ang usapin dito problema. Ang issue pa po rito yung kanyang pagsunod sa gustong ipagawa ng Diyos sa kanya. How much more kung problema yung ating pong susugin? How much more kung problema yung ating mapagdadaanan? So I believe, mas matindi po ang pwedeng maging pag-aalilangan natin at posible talaga na ito po ay pagmulan ng ating pag-aalilangan. Kaya yan po yung nangyari kay Moses. And Gideon doubted God in chapter 6, in Judges chapter 6 to 8. Nangyari po yan kay Gideon because Gideon had little faith in God. He asked God to prove His promise by a sign. Yun din po yung kanyang hiningi, that a wool fleece put out overnight would be wet with dew. So gusto niyang mangyari, yung kapirasong balat na yun, mabasa ng hangog, but the ground around it would be dry. So God did it. Kaya nga ito yung mga kinikilala sa Bible na alam po natin mayroong mga matitinding ginawa sa harapan ng Panginoon pero nakaranas ng pagdududa. Nakaranas ng pag-aalilangan. And also Elijah doubted God. And even Jeremiah expressed doubt. And the apostles doubt. And here John the Baptist doubts. We understand that. Naniniwala tayo na itong sinabi ng Panginoon in verse number 22. Ito po pagsansala sa nararamdaman ni John sa kanya pong pagdududa sa Diyos o sa Panginoon. Sabi ng verse number 22, Then Jesus answering said unto them, Go your way and tell John what things ye have seen and heard. How the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised, and to the poor, the gospel is preached. So sa madalit salita, ni-rehearse ulit ng Panginoon para makarating kay John na ang Diyos ay mayroong ginagawa sa kanilang buhay. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, tama lang na atin po i-overcome kung ito po ay dumarating sa atin. Now, what do we mean by doubt? Ano ba ang ibig sabihin ito? Well, some people say it means a confusion or perplexity. So doon daw nang gagaling. Yun daw ang ibig sabihin. But for me, ito yung mga bagay na pwede makita natin mula po dito sa ating mga pinag-aaralang talata. Maging sa buhay ng mga tao ito na alam naman natin na talaga meron pong matinding ginawa sa Biblia o sa harapan po ng Panginoon. Number one na nakita ko kung bakit ang mga lingkod ng Diyos, ang mga sumusunod sa Kanya, nakakaranas ng pagdududa. Number one, because of little faith. Kasi hindi naman po pwedeng kasama ng Panginoon yan, walang pananampalataya. Posibleng meron. Kaya lang, maliit. O tayo rin naman mga kapatid hindi naman natin pwedeng sabihin wala tayong pananampalataya sa Panginoon. Hindi naman natin pwedeng sabihin hindi tayo naniniwala sa Kanya. Yun nga lang, ang sabi ng Bible, little faith. Kaya kung minsan may nangyayari pong hindi maganda sa buhay natin o kaya hindi tayo nakakapag-accomplish ng mga bagay na pwede sana natin mapatunayan dahil meron po tayong Diyos sa ating buhay, nangyayari pong hindi ito natutupad kasi nga meron po tayong maliit na pananampalataya.
Kumbaga, yung idea ng little faith, maliit o kulang. Ano ho? Kaya nga mga kapatid, kasi sa Bible, pwede tayong malito. Sabi kasi ng Bible, yung pananampalataya raw natin, nagabuti ng mustasa, pwedeng may magawa po yan na matindi. Ano ho? Tandaan po ninyo ha, iba po yung tinutukoy natin doon sa mustard seed na yun, kumpara po dito sa kinukulang ng pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, magkaiba po ng gamit po yun. Ano ho? Kaya nga nililinaw natin. So because of little faith, sabi po ng Luke chapter 7 verse number 9, tignan po natin. When Jesus heard these things, he marveled at him and turned him about and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. So meaning, hindi niya nakita sa mga sumusunod sa kanya yung pananampalatayang kanyang inaasahan. Ganun pa man mga kapatid, hindi ba't sinabi na ng Panginoon sa verse number 22, siya'y nagpapagaling, siya'y bumubuhay ng patay, so marami na siyang ginagawang himala, pero ito pa rin, naranasan pa rin ni John, naranasan pa rin ng mga sumusunod sa kanya yung pagdududa. Mga kapatid, wag na ho tayong lumayo kung kani-kanino. Tayo na lang sa sarili natin. Hindi pa ba natin yan naranasan? O, magandang tanong po sa ating lahat. Hindi po ba tayo dumaan sa ganyang sitwasyon na minsan dumating sa buhay natin at tayo rin po merong naging pagdududa o alinlangan sa nangyayari sa buhay natin? Posible mga kapatid, bawat isa po sa atin pwedeng nakaranas at dumaan na sa ganyang kalagayan. Pero mga kapatid, sabi ko nga, ito ay reality sa mga totoong naniniwala at nananampalataya sa Panginoon. Pero hindi po ito acceptable. O kahit totoo po yan, kahit yan po ay normal sa mga tunay na naglilingkod sa Panginoon, hindi nga po yan katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. At kailangan po natin yan i-overcome, kailangan po natin yan itama. Ano ho? Kaya nga yan ho yung bagay na nakita ko po rito. Alam niyo po, tinalakay din yan sa Matthew chapter 6. O tignan po ninyo from verses 30 to 31. Ang sabi po ng Bible, wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the open. Shall he not much more clothe you, or ye of little faith? Take therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what wherewithal shall we be clothed? So sa madaling salita, ito po yung isa sa posibleng dahilan kung bakit meron tayong pag-aalinlangan. Tignan niyo po, sa Matthew chapter 6, ano po yung nangyari? Nag-aalala sila sa kanilang pangangailangan. Paano kami mabubuhay? Paano kami kakain? Paano yung aming pangangailangan? Samantalang ang linaw-linaw na sinabi ng Bible, ang Diyos ay may pangako na hindi po tayo pababayaan. Amen? Pero ganun pa man, naranasan ng mga disipulo, naranasan ng mga apostol na sila po ay mag-alala. Sila po'y magduda. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, napakalinaw, O ye of little faith. Kung yun nga mga nilalang sa sanlibutan ito na hindi nagtatrabaho pero binubuhay ng Diyos. Hindi nagtatanim pero kumakain. So sa madaling salita, bawat isa po sa atin, naniniwala po ako, mahalaga tayo sa harapan ng Diyos. At kung paano ito mapapatunayan, ang sabi ng Biblia, mas higit ang pag-ibig ng Diyos sa atin, mas higit ang atensyon ng Diyos sa atin, kaysa sa kung ano pa man meron dito sa mundong ito. Naniniwala po ako, lahat ng nilikha ng Diyos, mahalaga. Lahat ng nilikha ng Diyos para sa Kanya, meron po matatawag po natin halaga. Pero mga kapatid, ibahin po natin ang tao at ibahin po natin ang mga pananampalataya sa harapan ng Diyos. So isipin po natin, kaya nga sabi ng Bible, therefore take no thought, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or wherewithal shall we be clothed? Ito yung ating inaalala, ito yung ating pangamba, na kung minsan dito po nagmumula yung ating pag-aalinlangan. Hindi ho porket wala ho tayong makain, hindi ho porket wala ho tayong mga bagong natatanggap, hindi ho porket may kahirapan, tayo po ay pinabayaan.
At mababali na po yung pangako ng Diyos. Hindi na po totoo yung kanyang pangako. Mga kapatid, ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi po mababali. Ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi po masisira. Ang pangako ng Diyos kailanman hindi po ito kumbaga mababaliwala. Kaya nga naniniwala ko mga kapatid, pag sinabing pangako ng Diyos, ito po ay totoo at ito po ay tutuparin niya. Kaya nga yan yung nakita natin mga kapatid. Bagay na magandang saliksikin din po natin sa ating mga buhay na kung paano na tayo po ay nakakaranas ng ganito pong pakiramdam. Kamusta po yung ating pagtitiwala sa Diyos? Kamusta po yung ating pananampalataya? Yung ating po bang faith, yung ating po bang pagtitiwala sa Kanya, talagang masasabi po natin buo at talagang may mapapatunayan? Kasi yan po yung bagay na tinuturo po dito Yung maliit na pananampalataya na sinabi ng Bible ay hindi po kinalugdan ng Diyos. Hindi po nagbigay ng kaluwalhatian para sa Kanya. In short, hindi po na-please ang Diyos. Kaya ang kailangan at ang dapat ay yung ating pong pananampalatayang buo at totoo. Kaya yan po yung unang bagay na nakita ko mula po dito sa ating binasa at mga pinag-aaralang talata. Pangalawa, because of lack of familiarity. Yan ho yung nakita kong sitwasyon na kung tutuusin, ito hong chapter 7 na ito, mga kapatid, kung atin pong bibigyang pansin, medyo mahaba-haba, kaya pumili na lang po ako ng mga talata na pwedeng magbigay po sa atin ng idea kung ano po yung ibig sabihin ng because of a lack of familiarity. Para bang yung idea, kulang tayo ng knowledge sa kayang gawin ng Diyos at sa mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Tignan po ninyo, sabi ng verse number 22, Then Jesus answering said unto them, Go your way and tell John what things ye have seen and heard. Ano po yung sinabi ng Bible na kailangan makarating kay John at magandang makarating din po sa ating lahat at maging sa lahat ng mga tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Anong sabi dyan? How the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, and the dead are raised. And to the poor, the gospel is preached. So sa madaling salita, anumang sitwasyon, anumang kalagayan na pwedeng sa tao, ano po imposible o mahirap, ang sabi ng Bible, ginawa ng Diyos. Pinatunayan ng Panginoon. Yun nga lang, kapag hindi po tayo aware, kapag hindi po tayo knowledgeable sa ginagawa ng Panginoon at sa kaya niyang gawin, ang tendency, kapag tayo po ay nalagay sa sitwasyon na halos parang kagaya po ng mga ganitong sitwasyon, na paano ba mangyayari? Mga kapatid, na yung bulag makakakita. Paano ba mangyayari na yung lumpo o pilay makakalakad, yung patay mabubuhay? So, parang sinasabi lang ng Bible, hindi po ito exaggerated. Sabihin nyo na yung pinakamahirap na sitwasyon. Ilagay nyo na ang Panginoon doon sa mga imposibleng bagay. Ang sabi ng Bible, kaya nyo itong solusyonan. Kaya nga ito yung magandang makita natin in Luke chapter 7, verse number 2. Tignan po ninyo. And a certain centurion's servant who was dear unto him was sick and ready to die. Ito po yung istorya doon sa centurion na kung saan pero kung may sakit at ang sabi ng Bible, ito pong sakit na ito ay sick unto death. Okay? So mamamatay na po yung may karamdaman. Anong ginawa ng Panginoon? Pinagaling. Chapter 7 po yan ng Luke. So nangyari po na ang Diyos ay nagpagaling sa isang taong sigurado na mamamatay. And then another thing, verse number 12. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. Ang sabi ng Bible, pero iniibig na namatay. At anong ginawa ng Panginoon? Yung kanina, yung centurion na may sakit, ang sabi ng Bible, pinagaling. Ito naman po ngayon, yung namatay, ang sabi, bit na sa kanya pong kabaong. Anong ginawa ng Panginoon? Binuhay ng Panginoon. And in verse number 21, and in that the same hour, he cured many of their infirmities and plagues and of evil spirits, and unto many that were blind, he gave sight. So kapag hindi po tayo aware, kapag hindi po tayo knowledgeable, kapag wala po tayong idea sa mga bagay na kayang gawin ng Panginoon, at kung hindi po natin ito tinatanggap, mga kapatid, pwede pong
dumating at maranasan natin ang pagdududa sa Kanya. Kaya nga isipin na lang natin maigi mga kapatid. Ano ba yung alam natin? Kaya nga ang tama, atin pong ini-encourage yung mga kapatiran po natin. Hindi lang sa Glorious Light Baptist Church, maging sa iba't ibang lugar, sa mga kaibigan, sa mga kakilala natin. Gusto natin i-promote ang Panginoon sa kanilang buhay. Gusto natin ipakilala si Kristo. Hindi lang tagapagligtas, kundi si Kristo ay kayang gumawa ng himala at solusyon sa ating mga pangangailangan. Kaya yun po sana ang mangyari, mga kapatid, magtulong-tulong tayo na ibahagi natin si Kristo. Magtulong-tulong tayo na ipakilala natin na ang ating Panginoon ay hindi lang nagliligtas, kundi ang ating Panginoon ay pwede rin gumawa ng himala sa buhay ng sino man po sa atin. Higit pa sa iniisip nating kagalingan ng karamdaman. Higit pa sa mga pangangailangan natin sa araw-araw, ang kayang gawin ng Panginoon. Yun nga lang, bakit may mga pagkakataon pa rin sa buhay natin na tayo po ay nakakaranas ng pag-aalinlangan? Yun ho yung nakita ko po rito, mga kapatid. Siguro po, sa aking pagkaunawa, ang solusyon talaga para atin pong ma-overcome yung down sa atin pong buhay ay lubusan po natin makilala ang Panginoon. Imagine this, ang sabi ng Bible, kapapagaling niya lang na may sakit, kabubuhay niya lang ng patay. Pero ito yung pagkakataon na mismong si John nagkaroon ng down. Kaya nga sabihin niyo sa kanya, ito yung ginawa ko, ito yung kaya kong gawin. Well, I believe, lahat naman po tayo, meron pong idea sa kayang gawin ng Diyos. Pero, paano nangyayari? Meron tayo pagdududa. Isipin po natin mga kapatid, paano nangyayari ito? Kasi nga, hindi tayo exposed sa mga ginagawa ng Panginoon or tayo mismo, hindi po natin nararanasan yung ganong bagay na nangyari sa ating buhay o mangyari sa ating buhay. Kasi nga mga kapatid, unang dahilan, little faith. Kulang yung ating pananampalataya Gustuhin man ng Panginoon na gumawa at magpakita ng himala. Kaya lang mga kapatid, kung yung may katawan, hindi naman nakikinig. Kung yung may katawan, hindi naman naniniwala. Paano po yun magagawa ng Diyos sa kanyang buhay? Yun ho yung unang bagay na nakita natin. Pangalawa, malinaw na sinabi po ng Bible, because of lack of familiarity or knowledge about Christ. Kulang Kailangan po natin alamin. Kailangan po natin siyang kilalanin. Kaya nga, hindi po dapat sapat na sa atin yung tayo po ay pupunta ng langit. Dapat maganda po, habang nandito pa tayo sa lupa, kilalanin natin ang Panginoon. Amen? Kamusta po yung ating mga kaalaman patungkol po sa ating Panginoon? Ano na po ba yung pwede nating masabi o mapanghahawakan na sa buhay natin ito na kung ano man ang dumating, may dumating magdagong po ng problema, meron pong pagsubok, mga kapatid, alam natin yung ating pong gagawin. Kasi nga, meron tayong knowledge. Kasi nga, aware tayo sa kung ano yung pwede at kayang gawin ng ating pong Panginoon. Pero kapag hindi, andyan na po yung takot. Maniwala po kayo, mga kapatid. Kung hindi ho natin kilala ang Panginoon ng lubusan, anytime, pwede ho tayo makaramdam ng pangamba. Pero kahit saan pa tayo makarating, kaya nga alam niyo po, isa po sa mga hinahangaan ko sa Biblia, alam niyo kung sino? Yung tatlong magkakaibigan, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Terrible po yung kanilang pagkakilala sa Diyos. Kaya nga sabi nila doon kay King Nebuchadnezzar, kahit hindi pa tumupad, kahit hindi pa kami saved ng aming Diyos, hindi pa rin kami yuyukod sa Diyos-Diyosan ng inanyungan ng iyong kamay. Yan ang sinabi ng Bible. Terrible mga kapatid, hindi ho biro. It's a matter of life and death. Pag hindi ka sumunod, papatayin ka. Pag sumunod ka, mabubuhay ka. Pero anong sabi ng magkakaibigan? Hindi natin gagawin. Kasi nga, kilala nila yung Diyos nila. Amen? So, ganun din po, pag hindi natin kilala ang Diyos, pag hindi po natin kilala ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, minsan natitigilan tayong gumawa o kaya hindi po natin magawa yung isang bagay na alam naman natin na kaya namang gawin ng Panginoon. Kaya nga sana mga kapatid, magdala po ito sa atin na isipin natin, kayang bumuhay ng Panginoon ng patay. Kaya niyang magpagaling ng may sakit.
Kaya niyang magpalakad ng pilay. Kaya niyang magbigay ng paningin sa mga bula. So sa madaling salita, may kakayanan ang Diyos natin. Bakit tayo nagdududa? Bakit tayo nag-aalinlangan? Marahil, nasa atin na po ang problema, mga kapatid. Kaya nga sana, ito ho ay sumalangin ng ating buhay, ng ating pananampalataya, ng ating pong, kumbaga, wakasan na yung ating pong pag-aalinlangan sa mga nangyayari po sa ating buhay. Tandaan po ninyo, hindi po ang kahirapan ang tatalo sa kakayanan ng Diyos. Ang even death, ang kamatayan, hindi po kayang gapiin ang kapangyarihan ng Diyos. Walang makahihigit, walang makatatalo sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Yun nga lang, magandang alamin natin kung paano ito ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya magandang aware po tayo Ano po ba ang tinuturo ng Bible sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay? Kaya nga, isipin na lang natin, ano ba ang ipagdadamon sa atin ng Diyos? Ano ba yung kanyang ipagkakait na alam naman niyang kailangan natin? Kung yung ibon nga na hindi niya pinagbuwisan ng buhay, pinakakain niya. Yung mga damo sa parang, yung mga paligid na alam naman natin binubuhay ng Diyos sa kapaligiran. So anong ibig sabihin? Ang sabi ng Matthew chapter 6, kung tutusin, mas higit tayo sa kanila. Tayo pa kaya ang hindi tutulungan ng Diyos? Isipin po natin, tayo pa kaya ang hindi tutulungan ng Diyos? Kaya nga mga kapatid, baka kulang lang po tayo ng kaalaman, hindi lang po natin kilala ang Panginoon sa ating buhay. Kaya nga yan po ang magandang isipin natin at yan din po yung magandang pag-aralan natin. And then number 3, na nakita ko po rito, because of life's fear. Dahil meron po tayong kinatatakutan sa ating buhay, ito ho ay madalas, na atin pong nakakasalamuhan sa araw-araw. Yung atin po mga pinangangambahan. Ano ba yun? Tingnan niyo po. Sa verses 12 to 15, in Luke chapter 7, ito yung pangyayari na kung saan sinabi ng Bible na meron pong namatay. Okay? Sabi po rito na when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother. She was a widow, and much people of the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her, and said unto her, Weep not. And he came and touched the bier, and they that bare him stood still. And he said, Young man, I say unto thee, arise. And he that was dead sat up, and began to speak, and he delivered her to his mother. Anong pinatutunayan nito, mga kapatid? Hindi ba't lahat ng tao ang pinangangambahan kamatayan? Lahat tayo takot mamatay. Lahat tayo takot na mapahamak ang ating mga buhay. Lahat tayo takot na malagay tayo sa sitwasyon na tayo po ay maiipit. Kumbaga ayaw natin na tayo po ay nalalagay sa kapahamakan. Pero yan po ang nangyari at naranasan din po yan ng mga disipulo ng mga apostol nung sila po ay nandoon sa gitna ng karagatan. Tignan po ninyo, Matthew chapter 8. Sabi po ng verses 23 to 27. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves. But he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the men marveled, saying, What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? So anong ibig sabihin nito? Hindi ba ito ang kinatatakutan ng lahat? Yung tayo ay mapahamak. Yung tayo po ay mamatay. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako, isa sa pwedeng pinagmumulan ng ating pong duda o pag-aalinlangan ay yung mga kinatatakutan po natin sa buhay. Diba? Alam natin yan, kapag ang tao tumatanda at nakakaramdam ng sakit, dyan na po yung mga, alam niyo po, yung mga ginagawa ng kaaway, binibigyan na tayo ng mga alalahanin
Binibigyan na tayo ng lungkot, binibigyan na tayo, alam niyo po, ginagamit na ito ng kaaway. O, nagiging tungtungan ito ng dyablo para ikaw na Kristiyano na pwedeng magtiwala at manalig sa Panginoon, ay mabawasan na at mabuhay na sa pag-aalala. Na kung tutuusin, na kung titignan naman natin sa Bible, ang linaw-linaw, and as it is appointed unto men once to die, but after this is the judgment. So, meaning, ang kamatayan ay hindi lang po sa pagtanda. Ang kamatayan ay hindi po dahil lang sa tayo ay may sakit. Ang kamatayan ay dahil sa ito po ay nakatakda. Kaya nga sana din po ang ating maging tamang kaisipan sa ating pong buhay nang maganda i-enjoy natin bawat araw, bawat pagkakataon at yung mga opportunity na binibigay sa atin ng Diyos. Sana mga kapatid, magampanan natin at mapakinabangan natin. Kesa mabuhay tayo sa pag-aalala, kesa mabuhay tayo sa takot, kesa mabuhay tayo sa, alam niyo po, puro pag-aalinlangan. Saan tayo dadali ng ganyang pakiramdam? Isipin po ninyo, saan tayo dadali ng pakiramdam natin na mali sa harapan ng Diyos? Hindi ba sa maling buhay din? Kung titignan ho natin, mga kapatid, hindi lang ikaw at ako ang pwedeng makaranas ito. Napakaraming tao sa mundo na humaharap ng kanya-kanyang problema. Pero mga kapatid, dapat iba ang Kristiyano. Dapat maging iba tayo sa mga tao dito sa mundo. Lalo pa kung tayo ay tunay na may Panginoon, tunay tayo Kristiyano, mas dapat makita sa buhay natin yung idea o patunay na tayo po ay mayroong pinagtitiwala ang Panginoon. Kaya nga sana maiba ang mananampalataya sa mga tao sa mundong puno ng pag-aalala. Kaya nga mga kapatid, ito ang ating pong ginagawang pag-aaral na ito para po sa akin, napakalaking blessing, napakalaking encouragement na sa araw-araw, tayo po ay binibigyan ng Diyos ng pag-asa. Laging ang Panginoon, tandaan niyo po, hindi tayo binibitawan. Ang Panginoon, minsan hindi po tayo pinabayaan. Amen? Kaya sana yan mo yung ating pagtiwalaan sa ating mga buhay. Ang tama, kung maramdaman man natin yung pag-aalinlangan, harapin natin. I-overcome natin. At hanapin natin sa Panginoon ang sagot o solusyon sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. Kaya nga para po sa ating paglulugod, sabi po ng Luke chapter 17, verse number 5, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. So because the solution para po sa ating pagdududa, hindi yung meron tayong nakasave o kaya nakaready tayo sa mga posibleng problemang dumating sa buhay natin, I believe di natin alam kung saan tayo aatakihin. Hindi natin alam kung saan tayo dadalihin ng kaaway. Kahit anong handa ang gawin natin, iba pa rin. Yung talagang tayo ay merong pananampalataya. Dahil anuman ang maging sitwasyon, kapag tayo ay laging lumalago sa ating pananampalataya, naniniwala ko mga kapatid, bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon, increase our faith. Kapag ang ating pananampalataya is strong, kapag ang ating pananampalataya ay nag-i-increase, ang sabi ng Bible, mas malaki ang chance na tayo po'y magtagumpay. Kaya nasabi ng Bible, it is impossible to please God if without faith. Kaya kailangan natin pananampalataya. Kaya sana sa gabi ito, sa ating pong naging pag-aaral ng salita ng Diyos na may tayo po'y nabusog at na-encourage ng mensahe po ng Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatiran natin na nakinig ng salita po ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensahe na ibinigay mo sa amin, sa kanulungan at sa kapangyarihan ng inyong pong salita. Tunay, Panginoon, na alisin mo po sa aming isipan, sa aming puso ang pag-aalinlangan. Lumakad kami ng mayroong pananampalataya. At ikaw po, Panginoon, ang aming pong pinananaligan, ikaw po, Panginoon, ang siyang aming pong pinaglalagakan ng aming pananampalataya. Tunay po, nasamahan mo kami sa araw-araw at bigyan mo kami, O Diyos, ng kanulungan kung paano po namin harapin ang mga pagsubok sa aming pong mga buhay. Salamat po muli, O Diyos. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.